Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, dito mo, Stevie. Alright, sa tayo babalik-balik mga babayan at yun ay pag-usapan natin, no? Ito pong panibagong cyber libel case dito kay Kiko Barsaga, mga babayan. No, mukhang malaki-laki na ang babayaran netong si Kiko Barsaga at posibleng makulong pa po siya, mga babayan. No? Dahil kung maalala natin, netong nakaraan po, no, ay sinampahan din siya ng kasong cyber libel na neto pong isa sa pinakamayaman, mga babayan, sa ating bansa, no, na si Enrique Razon, mga babayan. At ito nga pong panibagong cyber libel case na naisampa po sa kanya ay si Puno naman po, no? Si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, mga babayan, na nagsampa naman ng panibagong cyber libel case dito po kay Kiko Barsaga. Okay, so yun po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, naghain ng reklamong cyber libel si House Deputy Speaker Ronaldo Puno laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Antipolo ngayong Martes, January 20. Kaugnay ito ng social media post ni Barsaga kung saan inihayag niya na nakatanggap umano ng suhol ang mga miyembro ng NUP o National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon na magsasampa rin daw ng kaso ang iba pang miyembro ng NUP laban kay Barsaga. This is not about rhetoric. As we've said before, this is about protecting our reputations and enforcing accountability when outright falsehoods are thrown at us. Yan po yung sinasabi ni Puno dito, no, mga babayan. No? So kung meron pong dalawang cyber libel case laban dito kay Barsaga ngayon at kung ilan po ang miyembro ng NUP na magsasampa pa, yun ang aabangan natin. No? Mukhang mauubos ang pera na itong si Kiko Barsaga dahil kung palagi pong 100 million na sisingilin sa kanya, ilang 100 million po, mga babayan, ang kayang i-produce na itong si Kiko Barsaga. Yan ang tanong natin dyan. No? Mukhang mauubos po yung pera na itong mga to. Ha? Yan sinasabi natin, no? Na sa isang pagkakamali lang, mga babayan, pwedeng gumuho ang lahat. At ito po yung nangyari dito kay Kiko Barsaga, mga babayan. No? At ngayon ay nagsosorry siya at willing daw po siya nga makipag-usap kay Enrique Razon. No? Personal, nahihingi ng sorry at apology kay Razon. Pero mukhang hindi na iaatras ni Razon yan. No? Sa tingin ko kasi the harm is done eh. Diba? Andun na yun eh. At kung maalala natin, meron pa sinabi dito si Kiko, mga babayan. No? May sinabi pa dito si Kiko, oh, I am prepared to face Enrique Razon in court. The sooner the better. Mga babayan, handa daw po siyang harapin si Enrique Razon, mga babayan, sa korte. The sooner daw, the better. Diba? Ay tanong nyo kung gaano po kayabang itong bata na to. Itong si Kiko Barsaga. Tapos ngayon hihingi po siya ng apology. No, magsosorry siya kay Enrique Razon. Dahil lang po sa kanyang pagkakamali, mga babayan. No, nagsorry po siya kay Enrique Razon. No, Barsaga versus Razon, sabi dito sa balita na to. Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga said he is ready to confront businessman Enrique Razon Jr. in court following the filing of a cyber libel case against him. Baka wala na ako ang abogadong matindi itong si Barsaga. Ha? Na kayang tumapat dito sa abogado ni Enrique Razon. Kaya biglang umatras. Ano sa palagay ninyo, mga babayan? No, eto pa oh. Oh, nagsorry si Kiko Barsaga sa business tycoon na si Enrique Razon. Panoorin natin to.
Nag-sorry daw itong si Congressman Kiko Barsaga kay Ginoong Enrique Razon. Nag-public apology nga po si 4th District Representative ng Cavite na si Kiko Barsaga sa tycoon na si Enrique Razon Jr. Kaugnay po ito ng alegasyon ni Barsaga na umano'y panunuhol ni Razon sa ilang kongresista para suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez. So, matandaan po ninyo, sinampahan po ng kasong cyber libel ni Razon itong si Barsaga. At yan nga po, ang latest ay nagkaroon na po ng pagkakataong mag-public apology ang kongresista. We'll give you Mukhang hindi po yan tatanggapin ni Enrique Razon, mga babayan. No? Kagaya nga na sinabi natin, the harm is done. No, na-post na, nandiyan na yan, hindi na mabubura yan ng sorry at public apology. No, nakita na yan ng buong mundo. 'Di ba? Kinuyog na siya ng mga netizen. Kinuyog na siya ng mga DDS. Marami nang sinabing hindi maganda sa kanya. No, ang mga DDS. Sa tingin nyo, tatanggapin ng basta-bastang ganun lang yan? Ni Enrique Razon? Mga babayan? No, sabi nga dito, katangahan at kabubuhan mo yan. Oh, sa sobrang kadaldalan mo, miyaw-miyaw, hindi mo iniisip mga sasabihin mo at ang binabangga mo. Pagdudusahan mo ngayon ng katangahan at kadaldalan at kabubuhan mo. Oh. Baka kinausap yung bata, oligarko yon, makapangyarihan. Sinong multi-bis ang hindi nagbabribe sa mga politikong korap, sabi dito. DDS siguro yan. Natakot magbayad. Kala ko mayaman si Kong Barsaga. Makapost sa social media, sobrang tapang mag-akusa. Tapos nagpo-post page niya ng pera. Kala mo umaapaw ang pera. Nag-sorry daw, kaya bagamutin ng sorry niya yung paninira niya. Magbiro ka sa pulubi hanggat gusto mo. Huwag sa taong mapera at seryoso sa buhay. Bukod sa di mo na nirespeto, binastos mo pa. Exactly. No, yung sinasabi natin, mga babayan. No? Exactly. Nasira na niya eh. No? Hindi na kaya gamutin ng sorry niya yung paninira. Diba? Hindi na kaya yun. The harm is done, sabi nga natin. No, nasabi niya, na-post na niya, kahit gano'n pang gawin niya, na pagdidelete dyan. Ang problema kasi, mga babayan, ganito, no? Na-post niya yan, kaya lang, may mga taong mabilis mag-screenshot po niyan. Napagkakaalala ko si ano yun eh. Etong si Falsi Sata. Yung una nag-post yan o isa sa mga una nag-post. Bueno, balikan natin to kay Puno, mga babayan. No, ito po yung nilalaman. No, at posibleng makulong po itong si Kiko Barsaga. Ayon po dito. No, Respondent Barsaga is not protected by parliamentary immunity. No, hindi raw po siya protected ng parliamentary immunity. Noong time na yon. Section 11, Article 6 of the 1987 Constitution grants senators and members of the House of Representatives privilege from arrest while the Congress is in session. In all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment. No member shall likewise be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. The privilege from arrest does not extend to offense exceeding 6 years. Respondent Barsaga is being charged with cyber libel under Section 4C. Yan, in relation to Article 353, both of the revised penal code as amended. Cyber libel is punishable by a penalty that exceeds 6 years imprisonment, mga babayan. No? Under Section 6, cyber libel is punishable with a penalty 1 degree higher than that provided for libel under Article 355. Article 355 of Revised Penal Code as amended by RA 10951 punishes traditional libel by prison correctional in its minimum and medium periods 6 months and 1 day to 4 years and 2 months, or a fine ranging from 40,000 pesos to 1,200,000 pesos or both, in addition to the civil action which may be brought by the offended party. Ito ang problema. Ayon dito, mga babayan, pwedeng dalawa, no? Yung i-fine sa kanya. Pagbabayarin siya, mga babayan,
At bukod sa pagbabayad, ay makukulong siya. Pwede pong dalawa. A 1 degree higher penalty then would be prison correctional in its maximum period to prison mayor in its minimum period from 4 years, 2 months, and 1 day to 8 years. Ito po yung sasapitin, no, ni Kiko Barsaga, mga babayan. Bukod sa pagbabayad, ay posible po siyang makulong. No? Hanggang 6 years. 2 termino na sa Kongreso. Mga babayan, no? Dahil po sa kadaldalan niya, makukulong po siya ng ganyang katagal. No? At yan po ay depende pa, no? Dahil meron pa po nga mukhang ibang magsasampa ng kaso sa kanya. No? Mula po sa NUP. At mukhang matatagtad ng kaso na cyber libel, ito po nga si Kiko Barsaga. No, buti nga hindi pa siya kinasuhan ng mga pangulo natin. Di ba? So ano isisigaw na naman nila? Freedom of expression. Yung problema kasi mga babayan, the thing is naghingi siya ng sorry. No? Di ba? Nag-sorry siya eh. At ayon doon sa kanya sinabi, mga babayan, parang lumalabas, nagalit lang siya. No, at nagkaroon ng misunderstanding kasi ang rason niya, mga babayan, kaya niya ginawa 'yon. No, akala daw niya etong si Rason binaliwala yung burol ng kanyang ama. No, malalaman niya na may sulat pala na hindi na pinapupunta si Rason. No, doon lang niya nalaman. No, pero parang ang pangit tong dahilan, mga babayan, para ka naghihiganti lang dun sa tao. No, naghihiganti ka, sisirain mo yung tao dahil sa paghihiganti mo. Nakita niyo yung mindset ni Kiko Barsaga, mga babayan. Nakita niyo yung thinking niya. Nakita niyo kung paano siya mag-isip, mga babayan. May something. 'Di ba? Mukhang hindi ata tama yung reasoning na ganon, na dahil lang galit ka doon sa tao, sisiraan mo. No? Parang ganon kasi lumalabas eh. 'Di ba? Dahil lang hindi mo nagustuhan yung ginawa ng tao, sisiraan mo. Tapos in the end, ano nangyari? 'Di ba? Na-realize niya na mali pala siya. Ito sa tingin ko, hindi siya pagbibigyan dito de rason. No, at si Puno talagang gigil na gigil yan. Hindi siya palalagpasin niya ni Puno. At the same time, yung ibang mga kongresista sa NUP, mukhang hindi rin palalagpasin eto nga si Barsaga. Di ba? Come to think of it, na yung partido na yan, ay dyan po galing yung mga magulang niya. At nandiyadyaan din siya. Di ba? O, ano pong masasabi nyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.